Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, President Bongbong Marcos spent the night under medical observation after experiencing discomfort. Okay. Tinignan ko yung people's reaction After 1 hour sa pag-post, mayroong 12,000 people na nag-react. Grabe. 10,000 ang tumatawa, 1,200 ang nag-like, and then kakaunti yung nag-care, mga 200 plus lang. So, maalala ko tuloy, nung may nangyaring masama kay late Congressman Ako, nakakabigla ba? Dahil ang ugali ng Pilipino, pag may pumanaw na isang tao, nakikiramay. Doon kay late Congressman Ako, talagang natuwa, tumawa, nagbunyi ang mga netizens. So, ito kay Pangulong Marcos Jr., tignan nyo yung reaksyon ng taong bayan. Ang daming tumatawa. Pangulo natin yan Nakaramdam ng discomfort. Ano bang ibig sabihin ng discomfort? Hindi makatulog ng mahimbing, hindi makahinga ng maigi, tapos babantayan ka ng doktor. Parang first time na nangyari yan. Within his more than 3 years of presidency, ngayon lang nag-announce ng Malacanang na nakaramdam ng Pangulo ng hindi maganda. At di ba, dapat Pangulo natin yan, dapat ipagdasal ang Pangulo. Tapos, bakit ang mga 90% ng netizens tumatawa? Bakit? Hindi ko maintindihan. Then, yung binasa ko yung mga comments na Cara David's wish. Wala pa akong na-monitor na reaksyon ni Cara David. Kaya lang nung yung mga naunang nangyari, nako, tuwang-tuwa si Cara David. Sabi niya, 4 na ang nadadali ko. Yung sabi niya na, birthday wish niya, 52nd birthday wish niya last year. Sana mga kurakot, mga mamatay. Ay, nako. Wag naman. Hindi po maganda yung mag-wish tayo ng masama sa ating kapwa-tao. Hindi yan ikinalulugod ng Diyos. Kaya lang, kung minsan din, tao lamang ang tao, lalabas talaga yung damdamin, yung emosyon. Kanina may nabasa akong post ni Maharlika Buljakan. Sabi niya, sana matuluyan na. Sana matuluyan na. So, anyway, to me, kung ako ang inyong tatanungin, sana gumaling ang Pangulo at magampanan niya ang kanyang trabaho hanggang 2028. Ito, Philippine Star din Philippine Star na post. Ganon din. Yung nahirapan ng Pangulo. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. Okay, ito. 4,700 ang nag-react. 3,800 ang tumatawa, 645 ang nag-like, at ang nag-care, yung nababahala, 81 lang. Anong ibig sabihin nito? Bakit natutuwa ang karamihang netizens? All about Bakong. Ma'am, Cara David is waiting. Puros Cara David. Emard rito, First Lady sings My Way.
or the highway. And now, the end is near. Oh, ito. Gino Romano, baka nagkatotoo yung sinabi ni Rudy Baldwin nang in-interview siya sa Rated Corina. Hindi ko alam yung sinabi ni Rudy Baldwin. Dennis Masayon, papunta na tayo sa exciting part. Plong, Kyra David, right now. Ano pa? Presi Parino, over fatigue at di siya face mask when he is in a crowded place with people around him. Dave Jangan, Ma'am Cara David's wish is starting. Says Escarza, St. Peter is waving. R.Y. Felix, Cara David is waving. Puros Cara David. Anyway, bahala kayo kung ano. Basta ako, binutuhan ko siya ng 6 years at handa akong magtiis hanggang 2028. Kasalanan din natin. Bakit natin siya binutuhan? Akala ko like father, like son. Na kung ano ang nagawa ng Marcos Sr. magawa din niya. Kaya lang lumalabas malayo. Kabaliktaran siya sa kanyang ama. Yung pangako niya na 20 pesos per kilong bigas, paniwala ko nung una. Yung pala, hanggang, ano lang, slogan, BBM. Ano yung BBM? 20 bigas meron na. Pag nagkalindol, yan, magbebenta sila ng 20 pesos per kilong bigas. Baha, hintayin nilang magkaroon ng sakuna bago sila magbenta. Kaya, ayun, natupad na daw. 20 bigas, meron na. Ano ba, yung wala na daw magugutom na Pilipino at the end of his term. Wow, ang galing ng ating Pangulo. Ang dami niyang mga binibitawang pangako na sabi niya, sana pag alis ko, ang mga nasimulan kong magagandang bagay ay itutuloy ng aking yung susunod sa kanya. Ano bang magandang nagawa niya? Korupsyon? Anong pinaka-greatest legacy ng Marcos administration? To me, yung talamak na korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Oh, nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. Oh, so kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud oh. Tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay So si nanay mo na siya ang balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil ni aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. Oh, so tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay. nga anak. So na-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw iyang anak. So Na ako'y high school. so naa siya high school. So asa imong bana nay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan pud sin na ilisdang gud ang among atop dili nang tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan ni og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud ni busa ang among atop kun wala mi natagag hinabang
di gyud Oo, mi so kailis. permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among atop. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.